nakatatlong balik na si sir sa atin sa office at talagang medyo loaded tayo ng schedule at ino-offer niya itong sasakyan. Although hindi pa kami nagkakasundo sa presyo, pero ipapakita ko na sa inyo kasi rush na po talaga si sir. At sabi niya gusto ko na talaga to sir Ton, mabili na sasakyan ko kasi alis na ako by next week. So before Holy Week pumunta na siya sa office. Holy Week pumunta siya sa office. I think ano yun, Wednesday, Thursday ba yun or Friday? Good Friday na yata yun, pumunta pa siya sa office. And ngayon bumalik ulit siya sa office para lang ipakita yung sasakyan niya. Although hindi pa kami nagkakasundo sa presyo, pero yun nga, sabi niya Sir Ton, baka pwede mo na po ako matulungan. Kaya ito na po, ito na, wala pa po tayo presyo pero papakita ko na sa inyo. Ito, we have here the Ford Escape 2010 model. So this is automatic transmission. Siyempre alam naman natin yan kapag Ford, built tough. Yeah. Matapang talaga. Ang ganda talaga ng Ford kasi alam mo yun, napakatibay ng body niya, napaka ano talaga, kapal ng body niya, kaya nga built tough. And na-test drive ko na rin siya. Pakita na lang natin, insert ko na rin ang test drive dito. Although may konting kalampag siya, pero tolerable naman. Pero pwede natin yun ipa-repair if ever magkasundo kami sa presyo. And pag-usapan na lang natin yan. If ever hindi naman kayo magkasundo sa presyo, pag-usapan na lang din natin yung mga kailangan dito i-repair. Okay? But for now, silipin natin ang exterior nitong Ford Escape na to. Well, sa exterior niya, wala naman akong nakitang mga dents and scratches. May mga minor hairline pero very tolerable naman. So yan, kayang-kaya pa yun sa buffing. Once na buff yan, once na exterior detailing yan, matatanggal talaga yan. Then sa tires niya, mga 70%, 20% yung tire tread. Siyempre, naka-disc brake sa front and naka-disc brake naman sa likod. Sa mga salamin niya, medyo may watermarks lang talaga, kaya kailangan natin to ipalinis or ipa-exterior detailing. But basic. Then dito sa interior, actually ito talaga nakita ko sir, kailangan natin to ibawas sa presyo kasi madumi po talaga yung interior. Silipin nyo ito, yan. So kailangan talaga nito ng interior and exterior detailing. But then again, kami na ang bahala nun, kami na ang kagawa nun para sa inyo. So kailangan lang talaga namin magkasundo. Siyempre pag na interior detailing to, pag na exterior detailing to, gwapong-gwapo na ulit ito. Okay? Then dito sa likod, meron lang gamit, pero this is 5-seaters crossover. So kung mahilig kayo mag-camping, mahilig kayo mag-travel, 4-5 kayo sa family, and palagi kayong maraming luggages, pwede ito kasi ano, ang laki ng lalagyan mo sa likod. Kakabili nga lang ni sir ng foam, kasyang-kasya dito sa likod niya. Okay? Then ano pa ba? Ganon din dito sa front. Then ang mga windows nito kailangan natin i-check kasi parang meron dun isang hindi nag-function. So ipapa-check natin yon. Tayo na po ang bahala nun. Okay? So if ever interested kayo dito sa Ford Escape nito, this is 2010 model, automatic transmission. Pwede po ito sa cash at I think pwede ito sa financing. May partner tayo na financing na nag-accept pa ng 2010 model. Pwede natin ito i-work out. Ang lamig ng aircon, no? Kahit dito ka, sobrang lamig ng aircon. Ang lamig ng aircon niya, although meron lang siyang button dun sa loob na natanggal, pero madali lang siya i-order, madali lang siya palitan. Kahit sa amin na yun, kahit kami na mag-order nun. So yun lang talaga yung papalitan natin. Then ano pa ba? Sa engine, hindi pa namin to napapacheck. But if ever you are interested with this unit, pwede na kayo magdala ng sarili nyong mekaniko para ma-check itong unit na to. Okay? Kaya yun, ano pa ba? Samahan nyo na lang kami. After this, mag-uusap ulit kami sir sa office kung anong mapagkasunduan namin. I-update namin kayo at mag-message na lang kayo if ever interested kayo dito sa Ford Escape na to. Again, this is 2010 model, automatic transmission with 70,000 odometer. And napakalamig ng aircon, napaka-comfortable, ang ganda ihataw. Hindi ko pa nga lang alam ang Ford ang gas consumption nito, kaya kung meron diyan Ford EcoSport, Ford Escape owner or user,
baka pwede nyo may comment kung kumusta ang gas consumption nyo. Okay? Para may idea din ng ibang viewers natin. So thank you very much. Tawag na lang po kayo if ever interested kayo, or comment po kayo kung saan namin to may post, or message kayo sa aming Facebook page. Thank you very much and have a nice day everybody. Keep safe. Hindi ko alam ang gas consumption nito, pero base naman sa kwento ni Sir, tama lang daw. Hindi ko alam kung anong basehan niya. Baka may mga Ford Escape owner dyan, so pwede kayo mag-comment kung kumusta ang gas consumption nito. And sa aircon, malamig na malamig siya. May problema lang siya, yung knob niya dito na wala on. Pero madali lang naman to i-order kapag mga ganitong parts. In-order lang yan sa online. And yun, sa takbo hindi ko pa naihataw, pero sa konting takbo natin maganda din naman. Subukan lang natin dito. Magagaling pang ilalim. Parang may konting ano siya, may alog ba siya? Naramdaman mo ba may alog sa likod? Pero hindi naman ganun kalakas. Sakto. Meron ba? Parang wala akong napansin. No. Baka sa gulong lang. Pwede, no? Oo. Ulit. Pero parang meron konti. May konti siyang parang may umaalog. Pero hanapin mo siya. Hahanapin mo. Hindi siya yung ano, consistent na alog. May point lang na kapag siguro may natatamaan na malaki-laking bato or what, saka siya umaalog. So kailangan mo na ito ipacheck. May papacheck ka na sa pangilalim. Pero kung hindi ka naman ganun kaselan, well, okay pa naman siya. Handling niya, okay pa rin naman. Meron, maramdam ko, meron siyang konti lang naman nakalabog sa ilalim. Bilis din pala, oh. Ganda rin pala ihataw nito. Lakas ng ano niya, hataw niya. Yun lang, ang hindi lang natin makikita dito yung siyempre itong hataw niya, makonsumo ba sa gas or what. Pero yung tunog ng engine niya natural sa mga Ford eh. Kahit yung Ford Fiesta, Ford EcoSport, parang ang tatapang ng tunog ng makina niya. Sa shifting niya, very smooth pa rin naman ang shifting niya.